Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay tatalakayin natin ang tinatawag na Arkanul Iman o mga haligi ng pananampalataya sa Islam. Ito po ay hinango pa rin natin sa hadith Jibril o yung tinatawag na mahabang hadith na ni Jibril alaihi salam nang siya ay bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-anyong tao at tinanong niya ang Propeta Muhammad SAW ng una, yung tinatawag na Mahuwal Islam, na kung saan ay tinalakay natin ng buod o mukhtasar. Ngayon naman ay ang tinatawag na Mahuwal Iman. Ano anya daw ang pananampalataya na tinanong ni Jibril alaihi salam kay Propeta Muhammad SAW. Kaya ito po ang mga pananampalataya sa Islam. Una, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmul akhir wal qadar khairihi wa syarrihi o kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. I-translate po natin. Una, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tu'minu billah, ang manampalataya o magkaroon ng iman kay Allah. Wa malaikatihi, magkaroon o pananampalataya, paniniwala sa mga anghel. Wa kutubihi, paniniwala, pananampalataya sa mga manuskreto o mga banal na kasulatan. Wa rusulihi, pananampalataya sa mga rusul na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala na may pinadalang propeta si Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod, Yawmul Akhir, paniniwala o pananampalataya sa pagdating ng Yawmul Akhir o araw ng paghuhukom. At ang huli, paniniwala sa qadar o tinatawag na tadhana, khairihi wa syarrihi. Ito man ay mabuti, ito man ay masama, na ito ay tinadhana ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay nangyari dahil sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang translation. Ngayon, bigyan po natin ng kanya-kanyang maikling pagpapaliwanag sa maikling oras na ito. Una, an tu'minu billah, ang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Ang manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili. Kung paano pinakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Quran at ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi natin pwedeng baguhin. Kung ano ang pananampalataya natin dito, ito ay kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili at kung paano siya pinakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang anumang pagbabago o pagbibigay ng ibang kahulugan mula sa nakasulat o kung paano siya pinakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawa ay ang paniwalaan na merong mga anghel na umiiral. At alam naman natin yung mga pangunahing anghel na meron tayo. Unang-una na si Malaikatul Jibril, si Angel Gabriel na pinapadala ni Allah subhanahu wa ta'ala para magdala ng mensahe kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya rin pinadala kay Isa alaihi salam, na siya rin pinadala kay Musa alaihi salam. Etong malaika na ito na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, nandiyan si Israfil, yung mag-iihip ng trumpeta sa araw ng paghuhukom. Nandiyan si Malakul Maut, ang kumukuha ng espiritu o kaluluhan ng mga namamatay. At marami pang mga anghel, tulad halimbawa na binigyan tayo ng anghel na tinatawag na Kiraman Katibin, yung mga anghel na nagsusulat ng mabuti at masama sa bawat tao. May mga dalawang anghel na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat tao upang ilista ang kanyang kabutihan at kasamaan. May mga anghel din na nagbubuhat ng ars ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming anghel na nilikha si Allah subhanahu wa ta'ala. Di hamak na mas marami sa tao na walang ibang ginawa kundi sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala at sundin ang mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang kakayanan na lumabag. Ito po ang pangunahing iman sa anghel. At wala silang gender. Hindi sila babae, hindi sila lalaki, hindi sila nagugutom, hindi sila nangangailangan ng pagkain. Hindi sila nangangailangan ng inumin. Itong mga anghel ito, at sila ay walang ginawa kundi sundin lang ang mga tinakdang utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sunod sa ating pananampalataya, al-imanu bil kutub o paniniwala o pananampalataya sa mga manuskritong pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang na dyan ang Torah na pinadala kay Musa alayhi salam. Merong tinatawag na
Sabur o Zabur na pinadala kay Sulaiman alayhi salam, at meron tinatawag na Injil na ipinadala kay Isa alayhi salam, at merong Quran na pinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nananampalataya tayo mga Muslim, naniniwala tayo na merong mga naunang manuskritong pinadala sa mga propeta si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga ito ay hinayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpumanaw, at ang natira sa atin ngayon na walang pagbabago na ginagamit natin hanggang sa huling araw ay ang banal na Quran na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sunod ay ang pananampalataya, paniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugot propeta. At si Allah lamang ang nakaalam kung ilan ang bilang nito. No, maraming mga pinakilala sa atin, pero meron din mga propetang hindi pinakilala sa mga Muslim. Sa tulad ng sinabi ng ating mga ulama. Pero ang ating tanyag na kilala ay tinatawag na Ulul Azam, o yung 5 pinakadakilang mga propetang pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga Rusul. Una na diyan si Nuh alayhi salam. Awal Rasul, ang unang Rasul na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din niya si Ibrahim alayhi salam, ang Imam Tauhid. Kabilang din si Musa alayhi salam, ang sinasabing may mahawak ng malaking umma na siya ang naging template ng ating mahal na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din si Isa alayhi salam, no, si Isa alayhi salam at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, si Nuh, o mas kilala sa Noah. Nandyan din si Ibrahim o Abraham, si Musa o Moises, nandyan si Isa o si Jesus Christ, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pinananampalatayanan natin silang lahat, at sila ay tinuturing natin mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang batas na susundin natin ay ang batas o gabay na dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat siya ang sugo sa ating henerasyon at sa ating umma. At ang sunod na pinananampalatayanan ng Muslim ay ang paniniwala sa Yawmul Akhir o Yawmul Qiyamah, o mas kilala natin sa araw ng paghuhukom o araw na pagbangong muli, na dito ay hahatulan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatayo tayong lahat, mga Muslim, mga hindi Muslim, at hahatulan tayo ni Allah. Kapag ikaw ay naging tagumpay, punta ka sa paraiso. At kapag ikaw naman ay naging talunan at sinuway mo ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala nang ikay nabubuhay pa, ay papapasukin tayo o papapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala ito sa impyerno. At ang huli ay ang pananampalataya sa tinatawag na qadar o tinatawag na tadhana o destiny, na tayo mga Muslim nananampalataya tayo at naniniwala tayo na ang lahat ay sa kagustuhan o qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi. Ito man ay mabuti, ito man ay masama, ito ay kinadar o pinahintulutan o destined o pinayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam ang wisdom kung bet may nangyayaring masama. Si Allah ang nakakaalam ng lahat. Mabuti man o masama itong nangyari, lahat na to ay dahil sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang tinatawag na Arkanul Iman. Ito po ang iman ng mga Muslim, pananampalataya ng mga Muslim. Dito nakasandal ang ating pananampalataya, ang nasa puso ng mga Muslim. Ito po ang kanilang iman na tinatawag sa Arabic. At ang iman, sabi ng mga pantas natin, ang iman bumababa sa pamamagitan ng pagsuway at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod. Pero pag tinawag sa atin na mahuwal iman, ano ang iman natin, ano ang pananampalataya natin, dito tayo papasok sa 6 na ito. Ito ang pinapanampalatayanan ng mga Muslim. Ito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim, mula sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga manuskreto, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa Day of Judgment, at paniniwala sa qadar o destiny ng mga Muslim. Dito tayo o dito ang Muslim, dito napapaloob ang iman o pananampalataya ng isang mananampalatayang Muslim. At nawa, jazakumullahu khairan jaza, nawa ay nakapagdulot kami sa maliit na oras na ito, namumunting aralin pagdating sa Arkanul Iman o pananampalataya ng Muslim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.